Magandang araw mga ka-59 sa buong Pilipinas. Nandito na naman si SG Enteng para magbigay ng konting idea at konting kaalaman para sa mga kasama nating baguhan pa lamang sa security industry. Ito yung mga bago nating ka-59. Sa video na to ay magbibigay ako ng mga tips sa paglogbook o yung mga sinusulat natin sa ating mga logbook. Ito ay para lamang sa mga baguhan pa lamang ng mga kasama natin. Disclaimer lang po, hindi po ako taga training center at hindi rin po ako eksperto pagdating sa security industry. Ito ay base lamang sa aking experience at personal knowledge bilang isang security guard. Kaya pasintabi lang po sa mga magagaling na ng mga ka-59 natin, no? At yung sa mga nagagalit sa mga video natin, no? Dahil nagbibigay tayo ng mga konting idea sa ating mga baguhan pa lamang ng mga ka-59, ay pasintabi lang po sa inyo. Hindi po para sa inyo ang aking mga ginagawang video. Ito ay para lamang sa mga baguhan lamang, no. Ito tayo yung mga sinusulat natin, no, sa ating mga logbook. Ito yung mga example lamang po, o halimbawa tips sa paglogbook, for example only. Ayan, nakalagay naman po, for example only lamang, by SG Enteng. Ito ay hindi naman pagkasunod-sunod, no. Depende pa rin po yan kung anong nangyari sa inyong posting, kung anong oras nangyari, no? Kung anong nangyari sa mga oras na yun. Hindi naman pwedeng itong take a lunch break at may post ay isusulat nyo sa 0700R, no? Ito ay tips lamang. Tips lamang mga ka-59, no? Alam naman natin yung ibang mga ka-59 natin ay hindi nakapag-training at nagpalakad lamang sila ng kanilang mga lisensya. Yung iba naman ay alam naman natin na hindi pa sila bihasa sa paglogbook, no? Kaya ay nagbigay ako ng konting tips at konting idea para sa mga kasama nating baguhan pa lamang sa security industry. Ito halimbawa sa taas ay start tour of my duty. Ito pwede nyo siyang isulat kung halimbawa ay 0600 ang start ng inyong duty, tapos mag end of duty kayo ng 1800 hour, no? O alas 6 ng umaga. 0600 hour o alas 6 ng umaga. Pwede nyo siyang isulat, no? Pagkatapos nyo mag-assume start tour of my duty. Yan. O kaya naman ay start monitoring of my AOR o yung area of responsibility. Ito nga. Ito kung walang nangyayari sa inyong posting, kung walang nangyayaring 1-6 o problema, negative problem at this time, no? Example lamang po yan, example lamang mga ka-59. Halimbawa ay safe naman ang inyong area o ang inyong AOR, no? Area of responsibility. Pwede natin isulat na post safe and secured, no? O kaya naman ay perimeter always safe and secured. Ito, perimeter always safe and secured. Ito naman kung pwede ring halimbawa ay nagmo-monitor kayo, o keep watching and monitoring at my AOR o yung area of responsibility natin mga ka-59, no? Inuulit ko lamang po, ito ay tips lamang o idea, no? Kaya depende pa rin yan kung anong sisulat nyo sa oras na yon sa inyong posting. Ito, post is still safe and secured, no? Parehas lamang nitong post safe and secured. Parehas lamang nitong post is still safe and secured. Always alert at my AOR, no? O laging alerto tayo sa ating area of responsibility mga ka-59. Standby on my post. Kaparehas lamang po yun itong standby monitoring on my post. Magkaparehas lamang yan mga ka-59. Ito, take a lunch break at my post, no? Kapag kakain naman kayo ng tanghalian ay ilagbook nyo pa rin po na take a lunch break at my post. O kaya naman ay take a lunch break and still alert, no? Pares lang po yan, yung dalawa na yan. Ito naman po yung take a lunch break and still alert ay kahit kumakain tayo mga ka-59 o nag-337 ay alerto pa rin tayo, no? Sunod, continue monitoring at my post.
Sunod naman ay continue observing and monitoring at my EOR o area of responsibility, no? Yung po ibig sabihin mga ka-59, no, lalong lalo na sa mga baguhan natin mga ka-59 dyan, ang EOR ay area of responsibility. Standby on my post and still alert, ano. Kaya naman ay vicinity is safe and secured, no. Sunod ay post safe and secured. Ayan mga ka-59, no, kung ang inyong post, ang inyong posting ay secured, ay pwede nyo namang ilagbok yan, no. Safe and secured. Ito naman, time to monitoring at my post. Yan. Ito maganda sa lahat, no. Assist some people regarding the needed, no. Assist natin yung mga tao o kaya naman ay yung mga nagtatanong sa atin, no, tungkol sa kanilang mga kailangan, no, mga concern. Ito naman pa mga ka-59, conduct roving inspection at my EOR. Ito nga yung area of responsibility, no. Kapag nag-roving kayo mga ka-59 ay pwede nyo ilagbok itong conduct roving inspection at my EOR, no. Kapag naman ay nag-roving na kayo mga ka-59 at wala namang problema, ay pwede nyo sulat itong no problem o no report problem during roving inspection, no. Ito mga ka-59, ang importante rin to kapag may papasok sa inyong posting o kung gator ka man ay may pumasok sa inyong area, ay halimbawa office staff, bisita, empleyado, kliyente, ay pwede, at wala naman dalang sasakyan, pwede itong come in office staff Juan de la Cruz. Kapag lumabas na siya, come out office staff Juan de la Cruz, no. Yan mga ka-59 ng mga example at idea dito sa ating tips sa paglagbok para sa mga baguhan nating ka-59 sa security industry, no. Kaya walang oras yan mga ka-59, ay tips lamang po yan, o kaya naman ay idea lang para makatulong naman tayo kahit paano sa mga kasamahan nating baguhan pa lamang sa security industry. Hanggang dito na lang mga ka-59 at mag-ingat kayo lagi.